Na-experience mo na bang maloko? Or feeling mo nalamangan ka? Or kung hindi man ikaw, kapamilya mo na niloko or nilamangan? Ano ba ang nararamdaman natin kapag tayo ay naloloko or pakiramdam natin tayo ay nilamangan? Isa lang ang sagot for sure. Nagagalit. Sumasama ang loob. Pagkatapos mong maramdaman yon, ano naman ang sunod mong ginagawa? Ikaw ba yung lulusubin mo sila para awayin? Ikaw ba yung gagawa ka ng isang aksyon na hindi nila alam para maghigante? Kadalasan ganyan ang ginagawa natin. Normal kasi tao tayo, dala ng emosyon. But long term, hindi po siya nakakatulong. For me, based on my experience, hindi talaga siya nakakatulong. Bakit? Nagalit ka, sige, lapinan natin na loko ka. Tapos galit na galit ka, naghihimoto ka, minsan pa nga dinadagdagan pa natin na ibang problema na conclusion lang naman natin. Sino ang sumasama ang loob? Tayo. Sino ang nagagalit? Tayo. Lalong tayo ang talo pagka dinaan natin sa emosyon ng galit. Which is wrong. Kung gusto mo talaga ma-resolve yung galit mo nila, ang tamang gawin kung talagang matapang ka is sila ay harapin. Okay? Take note of this. Harapin, hindi para mag-away. Harapin para bigyan sila ng chance to explain at mabigyan mo ang chance mo para iparating sa kanila ang nararamdaman mo or feeling mong niloko ka. For sure may dahilan bakit nila nagawa yon. And dahil sa gagawin mong yun, sigurado ko magkakaliwanagan kayo. Now, make sure na ang intention mo ay maging maayos, hindi para mag-develop pa ng mas malaking away. So the good intention, laging maganda ang kinalalabasan. So makikipag-usap ka ganito, huwag kang makikipag-usap ng punong-puno ka ng emosyon. Kahit anong tibay or laki ng pag-iisip mo, hindi mo yan magagawa. Because para sa akin, kapag ako niloko, ang importante sa akin kasi malaman ko yung dahilan bakit niya ako niloko. Baka may dahilan siya or baka meron pala siyang kinunclude sa akin. Kaya yun ang ginawa niya tapos hindi siya alam. Tapos pagdating sa atin, naloko tayo. One, nakikipag-usap ako sa kanya. Pare, ako ay ito ang nararamdaman, ito yung nakarating sa akin, ito yung ginawa mo. Mukhang niloko mo yata ako dito. Okay? Now, depende doon sa sagot niya kung anong susunod na mangyayari. But, lagi nyo tandaan, wala dapat emosyon. Dapat calm down ka muna. Ang purpose mo is para ipaliwanag. Lalo na kung kamag-anak mo yan. Okay? So, ganon. Nakausap mo na siya. Ano pa yung dahilan? So, ito yung sa akin, ito yung part mo. Parang mali. Kasi, pagka talagang ayaw niya magpa-insist, so, hayaan mo na lang siya. Sabi nga doon sa natin, sa isang nabasa ko, na ang sabi doon is, kapag ang tao talaga hindi mo na talaga kaya paliwanagan at ayaw tumanggap ng paliwanag, ilayo mo na lang yung sarili mo sa kanila. Okay? Kasi kapag ipinilit mo sa'yo, away lang. So, end of the day, ikaw rin yung mabibwisit So, now, unang beses na panluloko, okay lang yon. Ang thinking ko dyan, kapag unang beses ako nuloko, is opportunity, maybe may matutunan ako sa kanya, or opportunity para mas lalong lumalim ang samahan namin pag nakausap ko siya. Number 1. Number 2, pwede ko siyang matulungan kung may mali doon sa kanyang mindset. Opportunity, number 1. Pag pangalawang beses ako niloko, 50-50 na yan. Pwedeng opportunity or pwedeng talagang loko-loko. Okay? Kapag ganun ang sistema, doon na malalaman kung ikaw ba talaga ay kaya mo pa siyang ayusin or kaya mo pang ayusin yung relasyon ninyo. Now, pag naloko ka pa ng pantatlo, ikaw na may problema. Kasi alam mo na sa una mong ginawa, walang nangyari. Pangalawa mong ginawa, 50-50. Wala pa rin nangyari. Pang-tatlo, wag mo na silang hayaang lokohin ka. Paano? Okay? Wag mo nang lapitan sila. Hayaan mo sila. Maghanap ka na lang ibang tao na sa tingin mo okay para hindi ka maloko. Or i-prevent mo yung sa iyo para hindi ka maloko. Okay? Huwag ka na makipag-usap sa kanya. Skip mo lang siya. Pagkaan, kasi masisira lang ang buhay, ang araw mo. So, hindi galit. Okay? Kasi kapag ka nagagalit din sila, may point din sila, mag-aaway lang kayo hanggang sa worst comes to worst, may madidisgrasya pa kayo or ikaw mismo madidisgrasya. Okay? Tama lang na ganun yung pakiramdam na nararanasan natin na talagang masama. Kasi ako, for me, may experience last week lang, naloko ako doon sa isang transaction natin, tapos nabogus ako ng malaking pera. Ang ginawa ko is,
inireport ko na lang sa police. Okay? Then, inireport ko sa opisina para maban siya. Ganun lang. Kasi, sa kanya rin naman babalik yun eh. Si God, hindi yun hahayaang makalusot. Sa'yo naman, opportunity mo yun para mas makaiwas ka ulit sa ganung senaryo at hindi ka na madali ulit ng ganung klaseng bogus. Okay? Yung ganung klaseng estilo ng panloloko ng tao. At sa mga tao namang manloloko, mag-isip-isip kayo. Kasi kapag gumagawa kayo ng isang pamamaraan na panloloko ng tao, para lang may survive yung pang sarili ninyong kapakanan, lalo kayo mahihirapan. Kasi if you doing your things sa pamamaraan na alam mo at hindi sa pamamaraan na tinuro ni God, sigurado kahit anong galing mo, hindi ka magkakaroon ng magandang resulta. Lalo ka lang mahihirapan, mapapagod at magiging toxic lang ang pamumuhay mo. Mas maigi na magbigay kaysa ikaw yung nanlalamang. Okay? Mga kahapitot, kapag kayo puno ng galit, stop, inhale, exhale, then punta doon, express your feeling, let them express their feeling, and explain each other. Meet halfway. Kapag ka hindi talaga nakuha sa gano'n, step up, step back. Gano'n lang kasimple. And second time around, huwag nyo kagad silang i-judge, baka nga makang pangangailangan. Laging doon mag-uumpisa sa magandang usapan. Sabi ko nga sa nakaraang vlog, conversation is the best way for the good relations. Good conversation is the best way for good relation. Maganda yung maging maganda kang kasama sa buhay. Huwag magpadala sa init ng ulo. Huwag maging violente. Mag-isip-isip. Happy thought.